Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Itong mga nakaraang araw, meron na namang lumabas sa balita. Medyo may pagkamarites tayo ngayon. Isang kilalang tao o grupo ng kilalang mga tao, hindi naman sila masyadong prominente, na nagtiwala ayon sa kanila, sa salaysay nila, sila ay nagtiwala sa kamag-anak nila. Ang kamag-anak nila ay nagtiwala sa kaibigan nila na mag-invest. At sa madaling sabi, naloko sila. Ito ay nangyari nung nakaraang taon pa, pero yung investment nila nung nakaraang taon, kumita. Kaya sa pagkakataon ito, nung sinabi sa kanilang, i-invest mo uli yung pera mo, kikita ka ng 30% sa loob ng 2 linggo. So sa madaling sabi, itinodo nila yung pato nila. Itinodo, kasama pati pato. At simula nun, hindi na nila narinig yung kausap nila. 8 milyon. 8 milyon ang nakuha sa kanila, sa isang tao. At bakit tayo madaling magtiwala? Saan natin ibinibigay ang ating pagtitiwala? Nakukuha ba natin ang kapanatagan ng loob sa mga pangako ng tao? Ano ba yung kwento ng mga pagbasa natin? Sa unang pagbasa, medyo mahaba. Pero para paiksiin natin yung kwento, may 3 hari, Assyria, Israel at Judah. Sinakop ng Assyria ang Israel una at gusto niyang sakupin ang Judah. Pero kung makikita natin sa salaysay, matagal bago sinakop ng hari ng Assyria ang Judah. Ilang taon pa. Marahil gumawa siya ng paraan, marahil nakikampi siya sa ibang bansa. Pero sinabi doon, nung nagpadala ng mensahero, yung hari ng Assyria, sa hari ng Judah, at sinabi niya, saan ka kumukuha? Kanina ko ba nagtitiwala? Sa Ehipto ba? Yan ba yung pinagmamalaki mo? Sa sinasabi mo na meron kang mga plano. Pero sinabi doon na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Your words are empty. Sasabihin mo, kay Yahweh ka nagtitiwala, pero yung ipinambayad mong ginto at pilak sa hari ng Assyria, tinungkab mo yung ginto sa templo. Ang ikalawang pagbasa natin, generally speaking, sinasabi nito na ang mga taga-Korinto ay hindi nabubuhay ayon sa kanilang pananampalataya. So, ibig sabihin sila ay binautismuhan, pero patuloy silang nabubuhay sa kasalanan. At ito rin yung kwento at sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, na ang puno ay hindi mamumunga ng ibang bunga. Kung ang puno ay puno ng ubas, mamumunga siya ng ubas. At ang sinasabi sa atin na ang ating salita ay sumasalamin sa ating pananampalataya. At kailangan, kung ang salita natin at ang ating gawa ay hindi tugma, ito ay walang mabuting dinudulot sa atin. Hindi tayo totoo sa sarili natin. So sa madaling salita, niloloko natin sarili natin. Ang ating pananalita ay sumasalamin sa ating pananampalataya. Ang ating gawa ay sumasalamin din sa ating pananampalataya. At 2 bagay ang kailangan natin para magawa ang kalooban ng Diyos. Makikita natin sa mga pagbasa. 2
Gamitin natin ang ating buong kaisipan at kamalayan at kailangan buo ang loob natin. So makikita natin, pati doon sa halimbawa ko, hindi natin ginamit yung isip natin. Alam naman natin na uso yung scam ngayon. Alam natin na walang ganong klaseng investment na madali ang pera. Kahit sa simbahan namin, merong naloko sa investment. Yung pambili niya ng bigas, na ibigay niya pa. Sinabi sa kanya, may nag-PM at ginamit yung account ng isang taga-simbahan namin. Sabi sa kanya, isend mo yung 1,000 pesos sa GCash ko, pagkatas ng ilang oras, magiging 2,000 yan. Yung natitira niyang pera na pambili ng bigas at ulam sa isang linggo, isinapalaran niya. 2,000 nga naman eh. Pagkatas lang ng isang oras, 2,000. Di pinadala niya, lumipas ang isang oras, 2 oras, asa na? Hindi na sumasagot. So nag-PM sa akin, sabi ko, alam mo namang uso ang scam ngayon. Sabi ko, walang ganyang klaseng investment na mabilisan ang pera. Sabi ko, nanluloko lang yan. Pero bakit pagdating sa mga ganitong bagay, buo ang loob nating gawin? Hindi natin ginagamit ang ating pag-iisip at ang ating kamalayan. Pag sinabi kong kamalayan, awareness, yung nangyayari sa paligid natin. At makikita natin at sana maunawaan natin na ang malaking pagkakamali sa buhay natin ay hindi dahil gumawa tayo ng masama. Lilinawin ko lang hindi ko po sinasabing gumawa tayo ng masama. Mamaya isipin natin, sabi ni Father Gary, pwedeng gumawa ng kasalanan. Kasi hindi daw yun ang pinakamalaking pagkakamali natin sa buhay. Ang malaking pagkakamali sa buhay natin ay hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Balikan natin yung puno. Kasi gusto kong pagtuunan ito ng pansin. Dahil ito ay tungkol sa ating katauhan. Ang puno at ang kanyang bunga. Tama nga naman, kung ang katulad ng sinabi ko, na dapat ang gawa at salita natin sumalamin sa pananampalataya natin. Kung ano yung nasa puso natin, yun dapat yung bunga. Kaya hindi natin pwedeng gamitin at minsan ginagamit talaga natin yung pagsasalarawan ng puno at bunga sa magulang at anak. Kanina binanggit yan sa awit. Pero gusto kong balikan natin yung unang pagbasa nung nakaraang linggo. Ezekiel 18. Na halos kapareho. Sinabi doon, hindi kapareho, kasalungat. Na pagdating sa magulang at anak, hindi mo pwedeng gamitin ng puno at bunga. Yun ang ibig kong sabihin. Pagdating sa ating pagkatao, pwede natin gamitin yan pagsasalarawan. Pero sa magulang at anak, hindi. Ano sinabi sa Ezekiel 18:18? Sinabi doon, kumain ang magulang ng maasim na ubas, pero anak ang nangingilo ang ipin. So anong ibig sabihin ng pagbinasa natin ng buo yun? Ibig sabihin, ang Israel ay may kasabihan na kung ang magulang ay nagkasala, ito ay pagdurusahan ng anak ng anak ng anak ng anak. Pero sinasabi ni Yahweh nung panahon na yon, hindi na ninyo pwedeng gamitin ang kasabihan na ito. Dahil kung sino ang gumawa ng masama, siya ang dapat na magdusa. So sinasabi niya na kung ang magulang ay masama, hindi dapat magdusa ang anak. Kung ang anak ay masama, hindi dapat magdusa ang magulang. Malinaw. Hindi carry over yung kasalanan ng magulang sa anak. Pero ano yung malalim na katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos? Minsan, dahil sa kakulangan ng magulang, o
isang katotohanan din, hindi dapat magdusa ang anak dahil sa kakulangan ng magulang sa kanyang buhay. So, ang ibig sabihin, minsan sinasabi ng mga bata at anak, mahirap lang kasi kami. Kaya, ganito na yung buhay ko. Pero, dalawang bagay nga ang kailangan nating gamitin. Pag-iisip at kamalayan, kailangan buo ang loob. Buong kaisipan at kamalayan at buong loob. At hindi rin natin pwedeng sabihin na kailangan magdusa ang magulang dapat. Hindi dapat magdusa ang magulang sa kasamaan ng anak. Pero, nagdurusa ang magulang dahil sa kasamaan ng anak, dahil hinayaan natin sila. At totoo rin na hindi dapat ipagmalaki ng magulang kung ano yung narating ng anak. Oo, bahagi siya ng buhay ng anak. Bahagi siya ng kung ano man yung narating ng anak. Pero ito ay dahil ginamit ng anak ang kanyang pag-iisip at kanyang buong kalooban. So, ganun din. Pero ito yung pinakamahalaga sa tingin ko. Hindi dahil nananalangin ng magulang, magiging banal ang anak. Hindi dahil makadiyos ang magulang, magiging makadiyos ang mga anak. Hindi dahil nagsisimba yung magulang, magiging mabait ang anak. Palagi ko sinasabi na ang pagbabago, personal na desisyon. Ito ay iyong pagpapasya. So, madalas, meron tayong impluwensya sa mga anak natin. Lalo na pag maliliit pa. Kasi pag mamaliit pa, wala naman silang choice eh. Wala naman silang pagpipilian eh. Lalo na makikita natin pag bata pa, pag baby. Pag gutom yan, iiyak lang yan eh. Hindi naman, Mami, gusto kong Jollibee. Hindi. Di ba? Bigyan mo ng gatas, titigil. So habang lumalaki, kung ano yung pakain mo, kakainin niya. Pero minsan may mga bata, na bata pa lang, namimili na ng pagkain. Hotdog lang. Spam lang ang gusto ko. Bata pa, tayo ang pumipili ng damit, di ba? Binibilan natin ng SpongeBob na medyas, Captain America na t-shirt. Pero pag lumaki-laki yan, hindi na, di ba? Mami, ayoko na ng SpongeBob na t-shirt, na medyas. Ayoko na ng Captain America, Spider-Man naman, hindi. Namimili na sila unti-unti. Nung bata pa, wala silang magagawa pag hinahatid mo sa school. Kailangan ihatid. Kasi ibang bata, umiiyak. Ayaw maiwan ng nanay. Tapos pag pinagpawisan, pupulbuhan. Lalagyan ng bimpo sa likod. Pero darating ang araw, sasabihin sa atin ng anak natin, Nay, wag mo na akong ihatid. Nakakahiya. Tinutokso ko ng classmate ko. Mama's boy daw ako. Dati pinapabaunan mo. Pero darating ang panahon, Nay, wag mo na akong pabaunan. Pera na lang ang baon ko. So dumarati, ang pagbabago, desisyon ng isang tao. Merong pagkakataon na iiwanan na nila ang pagdidesisyon ng mga magulang at iaatang na nila sa kanilang balikat ang kanilang paggawa at pagpapasya. Pero nawa, maturuan natin sila na gamitin ang kanilang buong pag-iisip at kamalayan at buong kalooban. Pag sinabing buong kalooban, buo ang loob.
Pag nagpasya ka, ito na. Hindi ka na magdadalawang isip. Kadalasan, buo ang loob natin na gumawa ng mali. Kadalasan, buo yung loob natin na sumalungat sa batas. Bakit tayo nagra-running the red light? Diba? Alam naman nating delikado. Bakit hindi tayo nag-helmet pag nagmumotor? Alam naman nating delikado. Pero ang tapang natin. So sa paggawa ng desisyon at pagpapasya, kailangan buo ang loob. Lagi ko sinasabi sa mga bata sa SDC at youth homes. Sabi ko, alam nyo, wala akong problema sa inyo sa pagkakaroon ng buo ang loob. Kasi alam ko, ang lalakas ng loob nyo. Matatapang kayo. Hindi kayo takot magutom. Kasi tumitira kayo sa kalsada eh. Nangihingi lang kayo ng pagkain pag gutom na kayo. Hindi kayo takot magkasakit. Kahit sa bangketa, nahihiga kayo. Hindi kayo takot mahuli. Pag nakita nyo yung cellphone, hindi binabantayan, pipitikin nyo. Ang lakas ng loob natin. Yung ibang bata, takot tumawid. Kayo, nakikipagpatintero sa mga kotse. Pero, ginamit ba natin ang buong kaisipan natin sa buhay na ginagalawan natin? So, ang ibig ko sabihin, meron tayong mga nararanasan dahil hindi natin pinag-isipang mabuti. Meron sa aming tatlong magkapatid, pero yung dalawa yung pagkukumparahin ko. Parehong nag-aaral, parehong pamilya, parehong bahay, parehong budget. Pero yung isa, tumigil sa pag-aaral. Yung bunso, nagkaanak dahil sa boyfriend. Pero yung isa nagpatuloy. So yun ang ibig ko sabihin. Parehong pagpapala, pareho yung mundong ginagalawan, magkaiba ang pag-iisip. Pinili niya na tumigil sa pag-aaral. So, ngayon sinasabi sa, Father, ang hirap pala magtrabaho. Sabi ko, oo, pero pinili mo yan eh. Sabi ko, lakasan mo na lang yung loob mo. Kung kaya mo, ituloy mo yung pag-aaral mo. May alos naman. So, muli, sa paggawa ng kalooban ng Diyos, nawa tayong mga magulang, turuan natin yung mga anak natin na mag-isip, gamitin ng buo ang kanilang kaisipan at kamalayan at ang kanilang buong kalooban. At ang mga anak naman natin, mga anak, tayo rin ang gagawa ng desisyon sa buhay natin. Hindi nangangahulugan na pag mabait si nanay, magiging mabait din tayo. Meron tayong responsibilidad. Responsibilidad na gawin. Ang magulang ang nagpapakain sa atin, responsibilidad natin, kainin yung masusustansyang pagkain natin. Responsibilidad ng magulang na pag-aralin tayo, pero dapat matuto tayo. Minsan si nanay ang nag-aaral ng modules natin eh. Hindi tayo. Si nanay ang natututo. Tayo dapat ang matuto. At sa panghuli, nais kong ipaalala sa atin yung sinabi ni St. Francis of Assisi dahil inaalala natin ngayon ang pista ni St. Francis. So sinabi niya, sa panahon ng paglikha at pagbabago sa ating buhay, pabanalin natin ang ating sarili. At kung papabanalin natin ang ating sarili, papabanalin natin ang ating pamilya. At kung ang ating pamilya ay pinabanal natin, ang mga tao sa paligid natin ay magiging banal. At pag-aralan kung ano yung mga bagay na nararapat, at kung nagagawa na natin yung mga bagay na nararapat sa buhay natin, magagawa natin yung mga iba pang bagay na posible nating magawa. At kung magagawa natin yung mga bagay na posible pa nating magawa, sa tulong ng biyaya ng Diyos, magagawa natin ang mga
imposibleng bagay. Amen.